Ang Umaga Pilipinas sa mga ginagawang orasan ng telebisyon, Philippine Standard Time natin 5:43 ng umaga. Ang ilang parte po nitong ating bansa, kung mapapansin nyo, ilang araw na rin nakakaranas ng mga pag-ulan. Ano po kaya yung epekto niyan sa mga pangunahing dam na ating binabantayan dito sa Luzon? So kabilang po sa mga yan, itong Angat Dam sa Bulacan sa kabila nga ng mga pag-ulan, bumaba pa rin ng umabot sa 0.50 meters. Kung titingnan naman natin, yung Umagat Dam sa Isabela, mas positive yung epekto ng mga pag-ulan matapos po yung umakyat ng 0.07 meters. 0.11 naman yung nabawas sa bahagi nitong Pantabangan Dam na matatagpuan sa Nueva Ecija. Ngayon po ay mayroon ito na 207.08 meters na level ng tubig. At nalaman na nga natin kung tumaas ba o bumaba yung level ng tubig sa mga dam. Ngayon naman alamin natin, mababa ba o mataas yung inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi nitong ating bansa. So unahin po natin dito sa atin sa Kamaynilaan, inaasahan natin ang temperatura natin between 22 hanggang 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman nitong Baguio, pagitan niya ng 15 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Olonga po, ganun din sa Lawag, yan naman ay between 22 hanggang 32 degrees Celsius. Check naman natin para sa ating mga taga-subaybay sa Visayas. Ang Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu makakaranas ng temperaturang maximum ay aabot sa 32 degrees Celsius. And lastly, for Mindanao, inaasahan din natin dito sa Metro Davao, nakakambal ng mga pag-ulan. Yung mababang temperatura, nasa pagitan po yan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. At bagamat magpapasko na nga yung ating mga kababayang magsasaka, tuloy pa rin sa kasipagan. Para po kayo ay maging handa sa magiging lagay ng panahon, narito ang Farm Weather Forecast ng Pag-asa. So para po sa bahagi nitong Eastern Visayas, gayon din sa Caraga hanggang sa bahagi nitong Davao Region, epekto ng bagyo itong maulap na kalangitan na may chance ng mga pag-ulan. Dahil dyan, ang ating upland temperature between 20 hanggang 29 degrees Celsius. Para naman dito sa Metro Manila at sa nalalabing parte pa ng Pilipinas, asahan naman itong generally fair weather condition. Pwede pa po kayo maghanda dahil inaasahan naman natin itong temperatura. Dito po yan sa lowland, aabot yan sa 22 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa puntong ito, kuha naman tayo ng balita sa labas ng bansa. Sa ikalawang sunod na taon, nahaharap ang Arctic sa matinding pag-akyat ng temperatura. Batay sa ulat, maaring tumaas ng 50 degrees Fahrenheit ang temperatura sa Arctic na siyang tahanan ng iba't ibang hayop. Sa North Pole halimbawa, 30 hanggang 50 degrees Fahrenheit na ang iniakyat ng temperatura dahilan ng pagkatunaw ng malalaking tipak ng yelo na siyang dahilan naman ng kawalan ng habitat o yung tirahan ng maraming mga hayop. Balik naman tayo dito sa Pilipinas, ngayong isang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Mahalaga na maging handa rin tayo. Kaya naman narito ang ilang paalala. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signals ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charged ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan.